Hello mga stories, welcome back sa ating content. Sa tabi muna natin yung issue ngayon. So, pag-usapan na natin to. Ito galing ito sa Pinoy History. So ano na tayo? Balita muna tayo dito at saka medyo may halong history sa atin. So, well, sabi na dito is 20 years of the Philippine vlogging industry. So, 2005 up to 2025. Kung naalala nyo, ito yung 2005, ito yung unang milestone ng YouTube. Kung naalala mo yun, yung YouTube na yun, gamit pa ng yung video. So, ang video nun, gamit pa yung flash, yung format. So, yun, at talaga pag i-edit ka, gamit niya yung kung natandaan ko, ito gamit ng Windows Media Player. WMB pa yung format nun. Kung hindi WMB, MPEG or basta may mga ganung format, no? Tapos medyo 360 pixels pa yan, no? Yung yung kanyang resolution, napakababa talaga. At saka yung panahon na yan, yung itong panahon ng yung sinauna yan, ito yung panahon ng DSL, which is ang pinakamataas talaga is 5 megabytes Mbps, no? Yung 5 megabytes per second, or 5 Mbps. Diba mostly sa mga computer shop, or at saka yung pinakamababa talaga is 3 Mbps ganito or 1 Mbps. Ngayon ito at yung time pala yun, sa 2005, ito yung ginagamit natin yung sa PC lang tayo makakapanood. Sa PC lang, kung meron kayong sariling PC, yun, ma-relate kayo dito. Pwede kayong, kung mga sinauna nyo, may mga kilala kayo doon. Or, kung merong, mostly sa mga computer shop, especially sa pinakakilalang, internet chain, which is, minsan Netopia, ano pa yung iba, meron pa yung may mga sa mga sa labas, yung Coolweb, sa internet kawe, net surfing, ganun, yung mga ganyang pangalan sa mga sa labas, o sa mga cyber, CYBR, ito yung kalaban dati yun, yung rivalry ng cyber cafe, diba? Ito yung panahon na wala pang TNC, wala pa yung yung mga Mineski, yun. Yeah. Di ba yung So, ito yung ito yung look back, Ito yung mga sabi niya, Philippine Brand Industries ground the silver video diaries in a multi-billion peso digital empire. Over the past 2 decades, Filipino bloggers have not only entertained but also educated, inspired, and represented the country on the global stage. As we celebrated 20 long years, here's a dedicated look at best bloggers of the year along the categories. Specific champions will defend an era. So ito yung scoring breakdown niya is total 100%. 20% yung plays on Facebook, measures yung total video plays across all official Facebook during the year, reflects audience, reach, and engagement of the social platform. So, kahit yung play matters talaga, yung mga engagement matters talaga. Kasi doon binabase sa analytics. Minsan nati-check yan through, di ko lang kung totoo ba yun, kung social blade ba na nakikita yung analytics doon. So, hindi ko, tapos 20% of views on YouTube evaluates total watch count across all videos uploaded within a year. So, within a year represents visibility and relevance of YouTube. Okay. 20% followers sa Facebook. Kailangan maging followers yan.
Huwag kayong magiging sub to sub doon, ha. Bawal yon. Okay? Consider as creators overall fan base and page growth shows social influence and community support. Then, yung 20% ng subscribers na naman sa YouTube. Measures subscriber growth and attention throughout the year. Indicates trust and loyalty from the audience. And 20% yung quality of videos, yung mga editing, storytelling, yung clarity ng or creativity, consistency, and originality. So, yan ang mga, in other words, ang creative, yung video editing, maganda ba yung yung catchy ba to? Or parang, ito ba ginagamit sa storytelling? O minsan gumagamit ng mga sound effects? Ganito, ganyan. Okay. So, may mga vlogger of the year. Ayan, yung mga yan. So, di ba na, parang, alam mo yun, yung parang 2005, di ba? Sinabi ko na PC lang, yung laptop, may sarili, tapos merong, internet cafe, ganito, ganyan. Pero ngayon, mayroon na tayong cellphone. Yung cellphone na ito, yung ganito, cellphone na, may YouTube na nakapanood. Wi-Fi na, yung ang atin yan, tapos nag-data na tayo, doon na tayo nanonood. While, may sa jeep, while sa, sa bus, sa kotse, di ba, diba? Kahit yung, na uwi ka na ng probinsya, nanonood ka na lang, di ba? Yun na nga yan. Tapos yung TV na, yung ganito, yung TV, di ba, yung, ito na yung meron na siyang smart TV. Papakita ko sa inyo itong ko. Ayan, ito. Ito, smart TV yan. Okay yan, di ba? Yun yung ito na yung era na ngayon in the present na 2025. So, and beyond. Nangyari. So, ito, sabi niya, Vlog of the Year 2025, 2005 pala, to 2025. The highest honor in the vlogging world, awarded the most influential and impactful Filipino content creator of the year. So, 2005 is Guava Juice. Ito yung pinaka-earliest pioneers who brought the Pinoy humor and YouTube globally. So, kung may kilala kayo, well, siya yung pinaka-OG sa kanila. Yun, at yun. At saka ito, 2006, si Michael Bustos, a comedy and music sensation known for creative Filipino culture parodies. So, ito si Michael Bustos, medyo nakikilala ko yan recently, nakikilala ko yan noon pa. So, nakilala ko siya sa pamamagitan ng yung meron siyang interactive sa bus. Kung naalala ko yung bus na from Loton, Alabang Loton and vice versa. Meron doon na yung Saint Rose, kung bukod sa Saint Rose yung bus na yon, kung hindi Saint Rose, yung Dimple Star, yung transit, meron silang parang na may interactive yung TV nila doon, at doon ko nakikita ko si Michael Bustos. Tapos ito naman, si 2007, si Ako Si Doggy. Okay. OG pala to. So, the gaming king who popularized Mobile Legends content. So, kung alam ko yung si Ako Si Doggy, siya yung parang siya. Kung di ako nagkakamali, siya yung parang avatar, tapos nagkataon na na-reveal yung sarili niya. Ayun. Hanggang sa na-reveal niya na nagiging branding na lang yung sarili niya. Diba? Okay. 2008 and 2009, si Kong TV started the vlogging revolution of humor and relatability. Yun. To be honest, hindi ko pa kilala yung Kong TV. Nakilala ko lang siya nung 2019, 2020. Diba? Yung Pero ito si Kong TV pala, nagsimula pala ito. So, okay. So, pala siya, yung mga revolution, mga humor, ganun. Ito naman, 2010, 2011, and 2014, si Rance Kyle. Ito yung The Dance Sensation, setting trends for Pinoy youth. Okay, so, kung di mo kilala si Rance Kyle, siya yung sa, dating siyang,
kung kilala ko to si Rance Kyle, ito yung kapatid ni Niana Guerrero. At ano siya? Dati pala siyang kung hindi ako nagkakamali, ito yung galing siguro ito yung may grupo sila yung dating niya. Okay, so dati pala siyang Chickser, yon. Okay. Dati siyang group siya, grupo ng Chickser. Naalala ko yun, yung ang daming daming fan base, dito, ang daming nagiging idolize kasi under ata siya ng yung Viva ba ata, okay? Anyway, yun. Siya yun sa so, siya yung dance sensation. Okay, so ito 2012 and 2013 is si Michelle D, one of the first major beauty vloggers. So, yun, si Michelle D, one of the beauty vloggers. Okay. Tapos 2015 si Jamich, the iconic love teen who dominated early romantic vlogs. Kumbaga parang meron siyang parang ginagawang parang short story. Kung ito yung yung 2010, yung ito yung 2010. Ito yung nakita ko noong 2010 Ito yung meron siyang na short video. Parang may short movie ata yung ginawa nila. Pero nakalimutan ko na yan Meron silang team song You and I. Baduy ko, men. Parang ganun yun. Sila yan. Yung si Jam at saka si Jam, Jan Sebastian, tsaka si Michelle. Michelle ba? Tama ba ako? Yan. Okay, so yun. Comment section na lang sa mga So, ito. At saka ito, 2016 and 2018. Ito naman si Will Dasovich. Ito naman si travel vlogger and influencer with global reach. Parang, travel vlogger, parang, siya, yung nagta-travel siya, tapos nagbo-vlog siya sa mga, kahit anong yun. At, ito, kung hindi nyo kilala to, ito yung ex ni Alodia. Diba? At, may asawa na nga ngayon, okay, at may anak na. Yun, at, ito yung ex niya, ngayon, wala na, dati yun, yung ex niya yun. So, ito naman, 2017, si Rance Kyle, providing consistency in the dance and lifestyle content. Okay, siya na naman din, si Rance Kyle na naman. 2019 na naman ito, si Niana Guerrero. Yan mo. Ito yung, youngest superstar vlogger in Philippine history. Na ito yung kapatid ni Rance Kyle. Okay? Take note kapatid ito ni Rance Kyle. Huwag kayong yung iba nagiging mali siya. Okay? Huwag kayong iba sa Paulo nakakairindi rin kayo. Huwag kayong gano'n. Okay, so yan. At ito naman si si Lloyd Cadena, sumalata, awarded for the internet's best friend. May libro rin nga siya yun Meron ako yan yung libro nun. Bumili ako ng libro nun. At nakilala ko yan ito nung 2015. Ito, yung dami niya yung meron siyang advice, o meron siyang parang yung parang mga sasabi niya na ganito ganyan. Yun. Ganyan tsaka ito naman siya. 2021, ito yung kasagsagan ng yung 2021, Jamil. Massive fan base before their exit from vlogging. Kung nakilala ko ito nung 2018 tong Jamil na to Ito yung ito yung parang ito yung mga full of mga pranks, yung mga gas na mga sound effects. Diba? Ito yung kung totoo ito yung low-key fan base natin ni Paulo noon.
Kaya ang dami niyang kuda, ang dami niyang debunking para doon. Kaya ang dami nga ano doon nung hate comments. Yung napanood ko yun yung mga hate comments. Galing yung mismo yung mga mandirigma doon. Yan. At ano yun, hindi ko naman ako masyado, to be honest hindi ako masyadong nanonood ng Jamin. Noon pa lang. Kasi hindi ko pa kilala yun. Ngayon, ito naman, 2022 to 2024, ito naman si Ivana Alawi, 3-part queen of the Philippine blogging with lifestyle, pranks, and charity. So, ito, 3 straight talaga, 3-peat, no? 3 straight yung winner niya. Di ba? Hindi pa, ito yung part Philippine. Ito yung post na, ito yung post sa pandemic, yung natapos na ganito, si Ivana Alawi. At ang 2025 to be determined. So, yun. Hindi natin malaman kung sino talaga ang magiging vlogger of the year sa taong 2025. So, ito, fun fact, Ivana Alawi holds the record ng most consecutive wins 3 years in the category. So, ito naman, meron dito na Best in Travels and Adventures. So, celebrating vloggers who made us explore new places. Ito naman, 2015, 2017, si Will Dasimich naman ang Face of the Pinoy Travel Vlogging. So, ito, 2018 naman si Erwan Yusap. Ito naman yung sa PTR, Elevated Travel Content into Documentary Style and Storytelling. So, yan. Ito na. So, 2019, si Will Dasimich his comeback after battling cancer inspired millions. Oh! Okay. So, meron silang yung nilalaban niya ang kanyang cancer, di ba? Battling cancer inspired millions. Oh, okay. 2020 sa Gio Ong, adventure vlogs with music and storytelling. Ang ganda nito, yung Gio Ong na parang ang ganda ng yung vlogging niya yan, yung talagang lifestyle talaga. Parang ang tema niya is parang Metro Channel. Parang ganun. Ito, 2021 is Lost One, unique take on hidden Philippine destination. 2022 sa PTR. 2020-2024 is CEF-TV 2-time winner, representing Philippine Travel Adventures. And 2025 na Level Official Outdoor na bringing extreme outdoor survival and exploration. Okay. So, ito naman, yung Best in Documentary naman, ito yung nag-introduce ng 2020. Ito naman, recognized in-depth storytelling and social relevant content. So, ito, ng 2020 si Borondonia. 2021 si Agassi Ching. 2022 si Zakaru. 2023 si Kayo Chubero. 2024 si Tuang TV. And 2025 si CEF-TV. Ito naman yung most inspirational for vloggers who uplift the inspire possibility. Ito yung dahil sa 2017 to 2029, ito naman si Lloyd Cadena. Okay, 2020, ang Girl Serial Wanderer, humanitarian efforts. Ito yung siya yung yung parang yung parang namimigay dati. Ngayon, bawal na kasi nagiging poverty porn na Ito naman 2021 si King Lux. 2022 si Becoming Filipino, Canadian vlogger promoting Philippine PH culture, di ba? Si Becoming Filipino. At 2020 si King Lux, di ba? 2024 as a Pinoy Pugong Biyahero, helping those in need. And 2025 is the Good Man Yan, di ba? Yan ang the best informative / educational. Ito yung nag-introduce ng 2020, yung mga highlighting programs so you can educate and share valuable knowledge. So, yun, nag-introduce ito ng 2023. So, ang 2020, ito naman si Doc Willie Ong, 2024 naman si Doc Alvin, and 2025 si Doc Dex Makalintal. Diba? Ayan. Tapos ito, Best Food Vlogger. Ito naman nag-introduce naman sa 2021. Ito, 2021 si Ninong Rai, 2022 si Theater, 2023 si Joseph the Explorer, 2024 si Kamangyan Vlogs, and 2025 the Ghost and the Joseph the Explorer. Yan. Yun yung mga best food vlogger. At ito na mga best lifestyle vlogger naman. 2015, ito yung Jamich. 2016 si Tim Kramer, yung 2017 si Janine Bella.
2018 is si Kid Talents. 2019 si Jamil. 2020 naman si Ivala Alawi. 2021 si Alex Gonzaga. 2022 si Jella Andres. 2023 si Sir Gabin. 2024 si Team Katagumpay. And 2025 si Team Itik. Ayan. Sa Best in Comedy naman, Introduction 2024. 2024, ito naman si Malupito Official. Ang 2025 si Christian Antolin. Diba siya yung ayoko na. Yun siya yun. Most Motivational introduced in 2023. 2024 naman si New Talk Types. And 2025 si Raymond De Los Reyes. Diba? So, ito, Best in Editing introduced in 2023. 2023 ito sa Beatmaster. 2024 si Jill Ong and Josh Ong. And 2025 si Lost One. Ayan. Ito naman, Minor or Wild since 2024. Best Male Blogger 2024 / Jesse Ocampo. 2025 si Miguel Chanco. Okay. Ito naman sa Best Female Blogger naman. And 2024 naman si Janela in Japan. And 2025 si Lainey Aicardo. Siya yung yung transformation yung makeup transformation kung naalala sa TikTok. Okay, ito naman Best Group 2021. 2024 naman si Team Graphite and 2021 sa Bisaya Squad. Ito, Best Duo na sa 2024 si Harry Banks and Boss Madam. And saka 2025 si Grace and Jai. Okay. Ito naman, Best New Blogger 2023, NCs and Half-Talk Adventure. 2024 si Led Official and 2025 si Botax DB. Yun. Ito naman, Lloyd Cadena Memorial Awards 2024 si Good Mangyan and 2025 si King Lux. So, ito ang mga notable records and milestones. Ibarra Alawi, only blogger to win blogger of the year of the 3 executive years 2022 to 2024. Ito naman si Lloyd Cadena naman, only blogger to dominate most inspiration of the 3 years before his passing. And Will Dasovich, King of the Travel Blogging, 5 awards from 2015 to 2019. And Seth TV, the first blogger to win Best in Travels, Best in Travels and Adventures, and Best in Documentary. Yan lang sila ay yung mga blogger with. Ngayon, ito yung 25 na abangan natin kung sino talaga ang Vlogger of the Year. So, well, yun lang. So, yun. Yung mga stories, ito na yung mga abangan na lang natin kung sino yung sino ba talaga yung Vlogger of the Year sa panahon ito sa taong 2025, kung sino talaga ang magiging Vlogger of the Year. Yan. Well, yun lang mga stories. Sana sa mga in the future sana tayo rin. So parang ito yung parang magiging milestone. Well, sa akin naman hindi na natin importante yung mga ganyan sa ating ganito. Ito yung magiging parang kumbaga ito yung magiging achieve nila. Walang masama doon. Ito yung kasi parang ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung successful sa kanila. Yung kanilang mga ganyan dito. Ito yung sinasabi ko na ito yung mga nakikilala natin. Kumbaga sa mga kumbaga bukod sa mga showbiz industry, merong film fest, merong mga pamas, merong parang gano'n na merong yung sa awards sa New York. Meron kasi tayo dito sa internet. Ito naman kasi pagdating sa platform, meron kasi tayong may mga awards yung ganito, vlogging industry. So yun, ito talagang bibigyan natin ng parangal ito sa ating internet industry sa ating bansa. Yun lang mga stories. So yun, at yun lang mga sasabi ko, at yun lang
At congratulations kung sino man mananalo dito sa taong 2022 ng Vlog sa Video. Yun lang masabi ko mga stories. And thank you and have a great never-ending stories. Bye! Bye!